Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solidra Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Miyerkules ay matatagpuan sa 1 Juan, Kapitulo 5, talatang 11 hanggang 12. Ito po ang sinasabi. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamagitan ng kanyang anak. Ang sinumang pinapanahanan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinapanahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ng mga talatang ito na binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak, si Hesukristo. Ibig sabihin, ang paraan para makamtan ang buhay na walang hanggan ay sa pamagitan ng pananahan ng anak. Ang tanong ay, paano pananahanan ng anak ng tao? Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa walang katapusang pag-ibig na iyong inialay para sa amin. Aming nilalapit sa iyo ang aming mga kapatid sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa kanilang karamdaman. Ibalik mo ang kanyang mga lakas, O Diyos, at pagalingin mo ang kanilang mga karamdaman. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na naghahanap buhay sa lansangan, na sila'y ingatan mo at proteksyonan sa mga masasama. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na mangingisda, na sila'y ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin ay kanilang nararanasan. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na mga magsasaka, mga nagtatanim ng palay, gulay, prutas, at iba pa, na sila'y ingatan mo sa kanilang pagsaka, Panginoon, upang hindi sila mapahamak, Panginoon, upang maraming mga pagkain ang kanilang maiproduce para sa iyong mga anak sa kanilang mga hapag. Amin din nilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad. Naway makasumpong sila, O Diyos, ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang suliranin ng tao ay pagkahiwalay sa Diyos. Pagkahiwalay sa Diyos. Ayon sa Isaiah 59 verse 2, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi niyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Roma 5:8. Ngunit, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ayon sa Roma 5:8,
Ipinakita ng Diyos ang pagmamahal niya sa atin sa pamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Bakit kailangang mamatay si Kristo para sa atin? Sapagkat inihahayag ng Biblia na lahat ng tao ay makasalanan. Ang ibig sabihin ng magkasala ay sumablay sa patatamaan. Inihayag ng Biblia na sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian, ang lubos na kabanalan ng Diyos, ayon sa Roma 3:23, ibig sabihin, ang ating kasalanan ay naghiwalay sa atin sa Diyos na lubos ng kabanalan, matuwid at makatarungan. At ang Diyos ang dapat maghusga sa makasalanang tao. Okay. Ayon sa Habakuk 1:13, napakabanal ng inyong paningin upang masdan ang kasamaan. Hindi ninyo matitiis ang mga taong gumagawa ng mali. Itinuturo din ng kasulatan na walang anumang dami ng kabutihan ng taong moralidad o kaya gawaing may kaugnay sa relihiyon ang magdudulot sa pagtanggap ng Diyos sa tao o makakapagpasok ng isang tao sa langit. Ang taong may moralidad, ang relihiyoso, at ang walang moralidad at ang di-relihiyoso ay lahat magkakatulad lamang. Lahat sila ay nagkulang na makamit ang ganap na pagkamatuwid ng Diyos. Pagkatapos, ipinliwanag ang tungkol sa taong walang moralidad. Ang taong may moralidad at ang relihiyosong tao. Sa Roma 1:18, ipinahayag ni Apostol Pablo na ang Hudyo at Hintil ay parihas. Parihas lang. Nasa ilalim ng kasalanan. Ayon sa Roma 3:9-10, walang matuwid. Walang matuwid. Wala kahit isa. Dagdag ba dito, ang pahayag ng mga sumusunod na talata mula sa kasulatan, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi, tandaan natin, at hindi sa pamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Ayon sa Efeso 2:8-9. Ayon sa Tito 3:5-7, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo ipinanganak na muli sa pamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, upang tayo'y gawing matuwid sa pamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo'y maging tagapagmana ayon sa ipinangakong buhay na walang hanggan. Tungkol kay Abraham na ating ninuno, ano naman ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung pinaniwalang sala siya ng Diyos dahil sa mga mabubuting gawa niya, may maipagmamalaki sana siya. Ngunit, wala siyang maipagmalaki sa paningin ng Diyos.
Ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. At dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi itinuturing na kaloob, kundi kabayaran. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos, ay nagpapawalang sala sa makasalanan ay itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Walang kabutihan magagawa ang tao na makakapantay sa kabutihan ng Diyos. Ang Diyos ay ganap na matuwid. Dahil dito, sinasabi sa atin sa Habakuk 1:13 na ang Diyos ay hindi pwedeng makisama kahit kanino man na hindi ganap na matuwid. Upang maging katanggap-tanggap sa Diyos, dapat tayong maging kasing buti ng Diyos. Sa harap ng Diyos, tayong lahat ay nakatayong hubad. Walang magagawa at walang pag-asa sa ating sariling kakayahan. Walang anumang mabuting pamumuhay ang makapagdala sa atin doon sa langit o kaya makakapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ano ngayon ang kalutusan sa suliraning ito? Manalangin tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat sa isang gabing nagdaan na kami ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay sa amin ng buhay at kalakasan. At sa araw na ito, Panginoon, dalangin namin na kampoy ingatan mo sa aming mga trabaho, sa aming pagpasok sa trabaho, Panginoon, sa opisina. Naway pangunahan mo po kami, Panginoon. Pumasok ka sa aming puso upang kami, O Diyos, ay iyong kontrolin sa lahat ng mga bagay na nakakasira sa aming mga pananampalataya. Ingatan mo kami, ingatan mo po ang iyong mga anak na patuloy na sumusunod sa inyo at ilayo mo sila sa mga pagsubok, tukso at kahirapan. Maraming salamat po at pagpalain mo din ang aming mga leader ng aming bansa na patuloy mo silang bigyan ng karunungan, Panginoon, upang ang mga isyu na dapat na pag-uusapan, kundi ang isyu na dapat tulungan ang mga tao at mapababa ang lahat ng mga bilihin dito sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa mga katugunan sa iyong mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen.